So, kaya ang tanong natin dito, ang ganda talaga ng pinagsasabi dito dati ni Senator Raffy Tulfo at ang gusto niya at nakita natin sa Dole partner. Yung pera para hindi masakyan ng politiko, dapat diretso sa account. Diretso sa account nung beneficiary. ATM na. Pero, oo. Kasi, bakit ngayon, may seremonya, nandoon na lahat ng politiko, may photo ops, nasa yung pangalan, sa tarpaulin, nandun yung pangalan, nagagamit talaga. Nandiyan din si alam mo, pare-pareho na sila. Diba? Pare-pareho na sila. So, bakit nagkakaganito? Nandiyan pa si Senator Grace po. Diba? Diba? So, ang sa akin lang, diba? Yung kay Senator JV, okay, good. Good yan. Okay, napupuna mo. Pero bakit yung mga katabi mo na yan, kapwa mo senador, di mo rin naman napipigilan sumakay sa tupad. Diba? Ano to? Diba? Pag ibang tao, pagkaaway nyo or kalaban nyo, na i-e-ere nyo, ayan ito, si Senator Raffy Tulfo. So, si Senator Loren, paano naman maaayos yan? Kahit si Senator Loren Ligarda, na nag-uutos kay Senator Raffy Tulfo, na gumawa ng special provision, nandiyan na rin yung mukha sa tupad. Payout. Kakampi mo sa Senado. Meron pa ako nakita dito si Senator Lito Lapid. Meron din siya. Diba? Sino ba hindi ko nakita? Puro senator. Ayun, si Senator JB sa Tarlac, ito sabi niya pa. Nagkataon lang daw na sinadya ng taga-Tarlac, kung tama ako mga kayubiya, Tarlac, or basta isang lugar, kung kailan siya pupunta para sa kanyang sortie, yung siguro pagdalaw-dalaw niya, itinaon. Pwede mo namang sabihin, wag nyo na akong isali dyan. Correct. Wag nyo na ilagay pa sa tarpaulin. Yung mukha ko't pangalan ko. Diba? Kaya nga sabi niya guilty siya. Baka nagpapapogi din yung mga partner, mga local executives. Kaya nga dapat, ang Dole, ang sabihin dito, ang pera nito, after verification ng DSWD, kung kasama nila ang DSWD dito or what, di ko alam. Pagkatapos ma-verify at valid at legal lahat at qualified lahat yung beneficiaries, kunin ang account, ATM, diretso. Huwag na kayo magganyan, especially ngayon, malapit na eleksyon, nagagamit ito. Diba? Tama. Tapos ano pa, partner? Ito pa ang hindi ko kaya cross pa rin sa akin si Senator JV. Sabi naman may nagtanong, ano po ang mechanism ang pwede nating gawin? Pwede mo namang i-suggest Diba? Idiretso na sa account para wala nang politika-politika. Sige, linawin natin. Nandiyan na. Si Secretary Laguesma, partner ng Department of Labor and Employment, nasa linya natin ngayon para mabigyan ng paglilinaw rito sa kung paano ba magpapatupad ng tupad program. Alright, Secretary, magandang gabi po. Hello, Secretary. Yes, magandang gabi, Rod, at magandang gabi din kay Attorney Claire. Good evening, Secretary. Good evening. Okay. Secretary, una, kasi ito nagtataka kami kung bakit lahat ng distribution ng itong pera sa mga beneficiary ng tupad, may mga nakikita po kaming mga mukha ng mga politiko. Ano po yung kanilang partisipasyon rito? May partnership po ba itong tupad program, lalo tigit sa Office of the Senators? Una po, Rod at Claire, ang Dole po laging mayroong bahagi ng partnership, hindi lamang po sa ating pong mga local government units. Kasama din po yung mga accredited partners, mga organisasyon na nagkwa-qualify po upang mapalawak yung reach ng amin pong programa. Pero gusto ko lang bigyan ng diin, Rod at Attorney Claire, unang-una, meron pong guidelines ng availment ng programa. Okay. At nakalatag po dun sa guidelines, sino ang mga pwedeng maging eligible, ano po naman yung mga prosesong dapat gawin. At sa pangkalahatan po, ang listahan po ng mga nagustong mag-avail ng tupad. At ang tupad po ay pinagtatrabahuhan po, hindi po ito binibigay ng kung sino lamang po ang pwedeng mag-apply. Hindi po ito kagaya ng ilang programa na kahit po siguro lang sa crisis
Opo. Secretary, kasi okay na po yan, di ba? Maganda po talaga kung talaga nakikita natin at na-i-evaluate natin kung sino yung mga qualified beneficiaries. Ang tanong lang natin, Secretary, bakit kailangan na nandoon pa yung mga mukha ng politiko? Kung di po ako nagkakamali po, parang may nabasa ako before na guidelines na dapat yung benefits or yung pera na pantulong po, didiretso na sana sa account ng mga beneficiaries. Bakit po ngayon nagagamit pa siya ng mga politiko kasi mas malaki pa po yung mga pangalan nila at mukha nila kaysa sa dole, sa tarpaulin? Pinagbabawal nga po namin. Lalo po nung umpisa po, minsan nakikita ko pa po yung litrato ko eh. Medyo nagalit po tayo kasi sabi po natin, ito pong programa na to, dapat po hindi naman hinahaluan ng ibang agenda kasi ang rationale po ng programa makatulong sa mga disadvantaged at displaced workers. At yun nga po, medyo hinihigpitan nga din po namin yung partisipasyon na parang nahahaluan po ng ibang kulay. Ang amin hong challenge, hamon din sa amin, minsan po, nariyan na po ang dumarating, hindi naman po namin sila basta masabihan na wala kayong pakialam o wala po kayong dapat na partisipasyon. At nakikita nga po namin na minsan meron po mga tarpaulin pa. So medyo nalulungkot po kami kasi maganda po ang programa, maganda ang intensyon. Kaya nga po, binabawi po namin yung ikaganyang klaseng mga nakikita natin aberration o mga maituturing siguro na deviation. Pero ang amin pong guidelines maliwanag po. Kung sila mga beneficiaries na ipaghalimbawa po natin, meron kaming partnership sa isang local government unit. Sila ay nagbibigay ng listahan kasi hindi naman po namin lahat maasikaso ng halos sa bayan dahil hindi naman din po ganun kadami ang mga personnel ng DOLE. So pinapalawak po natin yan, Atty. Claire Caron, sa pamamagitan ng partnership. Pero maliwanag po ang framework. Sila po yung magbibigay ng listahan ng tao, ipo-profile po namin. At pag nakita po namin sa profiling, eligible sila, ang susunod po na proseso, orientation po. Hindi po ito yung one day lamang na ginagawa na okay na po. At batid po na nasusundan din nyo na ang length po ng time na kung saan ay pwede silang magkaroon ng pagtatrabaho 10 days to 90 days. At pagkatapos po ng period ng kanilang pagtatrabaho, doon po nagkakaroon ng payout. At ginagawa kasi ang aming po ding challenge, may mga areas po. Lalo po sa ngayon, dahil meron po kaming direksyon na paabutin ng programa sa 4th, 5th, and 6th municipalities. At hindi dapat mag-concentrate lamang sa mga urban areas dahil ang talagang intensyon niyan, disadvantaged sector, vulnerable. So, medyo para mapabilis po namin, mapalawak yung aming mga ginagawa, meron po kaming partnership sa mga local government units. Pero kami po ang tumitingin na nagtitiyak na yung pong mga pinagtatrabahuhan ng mga tao ay ibibigay po sa kanila ng buo. Kung pagkatapos po niyan, Atty. Claire at Rod, ay meron pong nagaganap na masasabi natin na hindi dapat na nangyayari o mayroong mga nagsasamantala sa atin pong mga benepisaryo, yun po siguro isang bagay na dapat mapag-ukulan din ng pansin. Subalit, hindi namin masasabi na masusundan namin lahat po. Ang sinusundan po namin, titiyakin na yung pinagtrabahuhan nila, natanggap nila ng buo. At pumirma po sila doon sa dokumento na pagpapatunay nang matapos ang kanilang pagtatrabaho, naibigay po sa kanila ng buo yung amount na katumbas sa kanilang pagtatrabaho. At kung sila naman po, pagkatapos po niyan, ay paglabas nila sa area kung saan ay pagkaloob sa kanila, kahit po yan siguro yung nabanggit natin, pumapasok sa remittance nila, hindi na po namin siguro talaga strictly masusubaybayan kung anong gagawin nilang paggastos o merong makikialam sa mga halaga na tinatanggap po nila. Secretary, meron po kasi lumabas noong 2022 na parang ang budget para sa TUPAD for the 2023 ay 25.8 billion. So, sa pondo po ba na to? Kulang ba siya? At kailangan po ba? At kayo po, ang DOLE din po ba
ang humihingi ng tulong sa mga senador para magbigay ng additional funds? Batay doon po sa inaaprubahan po ng ating pong yung tinatawag po natin National Expenditure Program, na kung saan yun po ay yung pong ating ipaghalimbawa na lang po natin na Atty. Claire at saka Rod, meron po tayong isang cake, at ito pong cake na to hahati-hatiin po ito ng ating pong BBM. Batay po doon sa mga isinabmit na priorities o programa at kaupo lang gastusin po ng bawat departamento. At kung yun nga po sa proseso noong pong pagtatalakay sa budget proposal namin, kung minsan po nadadagdagan po dahil may nasasabi po na mukhang marami pa ang hindi nyo naaabot sa inyong programa. Dapat siguro ay madagdagan pa natin at yun po hamon din sa amin kasi yung pong tinatawag natin na Atty. Claire at saka Rod na absorptive capacity rin ng ating departamento batay po sa aming manpower complement. Kaya po meron po kaming talagang kinakailangan po namin ang partnership sa mga local government units. At yun po naman, tinututukan din po natin sa pamamagitan po ng ating mga coordinators. Sir, okay lang po yun kung makikipag-partnership with the local. Ang tanong ko po, kung humihingi ba, kunyari nagkaroon na po ng pondo, let's say po, 25.8 billion. In addition po ba dyan, tatawagan pa ba yung mga senador na kung pwede sila magbigay ng additional funds from their pork barrel, di ba? Kung may pondo sila, tapos yung mukha na nila ang ilalagay sa tarpaulin na parang handog ni Senator, let's say po, Senator Rod Marcelino. At ng Dole. Para sa tupad payout. Ganun po ba yung nangyayari? Bakit kailangan ilagay yung mukha ng senador? Yun nga rin po ang ating, ang sinasabi ko nga kanina, kahit po nung gusto po akong bumalik sa Dole, makita ko na may mga tarpaulin, napagalitan ko nga po ang ating mga implementors. Sabi ko sa kanila, tayo po ay walang ibang agenda kundi tulungan ng ating mga kababayan, lalo na po yung higit na nangangailangan. At hindi po namin, hindi ko po, ako personally po, hindi ko po na natututukan in detail. Kasi po, nationwide po ang implementasyon nito eh. At ang nangyayari po sa ground, kung minsan, ay hindi naman po namin nabibigyan talaga ng strict na pagpukontrol kung meron pong inilagay na may dumating na politiko, may daladalang tarpaulin. Medyo sa hamon po sa amin doon sa pagsusubaybay na dapat ay matignan yung detalye, lalo na po yung pagdating ng mga politiko kung may payout. Kaya nga po ginagawa na rin namin na through ayun pong ating mga bayad center, yan na po siguro ang isa sa mga mekanismo na pwedeng gawin. Mabigyan din po natin ng pangangalaga yung ating pong mga beneficiaryo na po dyan. Secretary, ibig pong sabihin, as of now, walang records ang office po ng Dole na meron sila natatanggap na additional funds from the senators para doon sa pagtupad ng tupad. Wala po kayong records na ganon so far? Hindi po kami, ako po, naka-ano po ito nung mga sa deliberation sa budget po. Ako po ay nag-i-stay kung ano po ang pinayagan po o pinagkaloob ng BBM sa atin. Kasi yun naman po mga proposal namin ay nakabatay nga po dun sa aming kakayahan na ma-implement efficiently and effectively. Dahil alam po kami na Atty. Claire, accountable po kami sa ultimo sentimos na pinagkakaloob galing po sa pondo ng kaya. Kaya kumbaga sa mitutuloso po kami doon sa paano namin iukol yung pondo na aprubahan sa GSA. Nang sa ganoon naman po yung aming mga tinatarget na gustong matulungan, matulungan po talaga ng Dole. So wala na ho itong nakukuha pong augmentation mula sa kung anumang ahensya ng gobyerno. Kung hindi, doon mismo sa allotted na fund for dito sa Tupad program, doon ho lahat ng gagaling. Ang ginagawa namin yung augmentation mo siguro ron na sinasabi, ginagawa po namin complementation with the other departments. Ang palagay po natin, meron pong, kasi po itong Tupad, ito po yung acronym ng tulong panghanap buhay para sa displaced at disadvantaged workers.
kung sakali po, kung alam ko naman po na nasusubaybayan din ninyo, kung may kalamidad po, for example po, nangyari yung sa ano na lang po, yung oil spill o kaya earthquake o kaya naman po ay bagyo, nakikita nyo dyan, nandiyan agad po ang DSWD para po sa relief goods. No? Magpo-complement po kami in the sense na yun po namang kinakailangan. Mag-repair, maggawa ng public works, maglinis. Doon po pumapasok po yung programang Tupad na kung saan naman po, pinagtatrabahuan po yun. Hindi po yun basta ginamimigay lamang nang hindi po tumutupad doon sa guidelines po na idabalangkas ng DOLE. Nang sa naman po talagang matiyak natin na susundan po natin yung requirements na kung bakit mayroon pong programang Tupad. O yun. Siguro request na lang po ito, Secretary, pa-request na lang po. Sana kung sino po yung talagang nakatutok sa Tupad, medyo tignan na rin po niya kasi talaga po nagagamit at feeling namin naaabuso po yung DOLE ng ibang mga politiko pagdating po sa Tupad. Sana po ma-check nyo po rin ito at sa pamamagitan po nung tao po ninyo na talagang tumututok sa Tupad. Kasi parang unfair po yan sa taong bayan and at the same time, unfair po sa taxpayers. Correct. Nagagamit po sa politika. Unfair din sa Department of Labor and Employment. Lalaki, Secretary. Maraming salamat, Rod, at nabanggit mo yan. Sasabihin ko na nga sana na unfair po hindi lamang sa taong bayan at sa atin pong mga taxpayers. Unfair po para doon sa magandang programa at unfair po sa mga implementors po ng programa. Correct. Tama po. Tama. Medyo nakakalungkot Ako naman po ay hindi bumalik sa DOLE pagkatapos ko nung namamahinga ako bilang pribadong mamamayan at medyo tayo naman po ay senior citizen na rin. Attorney Claire Atrod. Kung tayo po ay nahikayat na muling bumalik, gusto po naman natin maglingkuran ng tapat at makatulong po sana tayo sa ating mga kababayan. Natutuwa po ako dito sa programa na to kasi pagka nakikita po yung mga ikangay-bukha o kaya naman yung sigla ng mga nabibinitisyuhan, medyo nagkakaroon po kami ng parang bang nagkakaroon ka ng compensation, yung psychic reward ang tawag niyan, dahil nakakatulong ka kahit pa paano. At actually nga po, mas gusto ko sanang makita yung programa namin may kinalaman sa livelihood program kasi mas sustainable kasi yun, Atty. Claire. Tama po. Totoo po yan. Hindi yung bang nagtrabaho ka ng 10 araw, yung kinita mo ng 10 araw, hindi mo alam kung hanggang saang araw na aabot yun. Pero kung mapagsipino ang isang livelihood program o project na pinagkakalog naman po natin sa kanila, lalo po sa mga disadvantaged of slave workers, medyo nakakatiyak po tayo na medyo pagbutihin lang po nila ang pagpapalakad ng kanilang livelihood program, siguro tatagal po yun, magiging sustainable at lalago po. At dagdagan ko lang, Secretary, doon sa sinasabi nga natin unfair Kasi kung titignan nyo po sa tarpaulin, naku, nandol, ang liit ng logo ng DOLE. Ang liit. Ang laki ng mukha ng mga politiko, pati pangalan nila. So ang lumalabas doon sa mga benepisyaryo, parang galing po sa politiko yung pera. Galing sa politiko yung pera. Samantala, DOLE dyan ang talagang nangunguna. Nag-e-effort din, di ba, sa paghahanap ng mga benepisyaryo. Kasi gusto nyo nga na maging successful itong programa na ito at maibigay doon sa tamang tao dahil gusto nyo nga tulungan yung mga displaced, mga unemployed, di ba, workers. At totoo po yan, Rod. Kung maaari nga lang, kahit nga pangalan ng DOLE, ayaw ko po sa nang nakalagay Kasi yung bang wala na pong, wala nang mga ganyang klaseng banner, tarpaulin. Yun lang pong simple lang na nakapagtatapos na sila ng kanilang trabaho, may payout na. Gusto nga ho namin talaga yung directly na kung alam niyo po kasi meron din tayong kumbaga sa nahirapan dun sa ilang mga maraming beneficiaryo po natin. Mas gusto po kasi nila, katatanggap nila ng kasi parang nagkakaroon sila kung yan po gagawin nating digitalize ang sistema. Medyo may natatanggap din po kami at gusto po namin kasi pag-aanin ang kanilang ang kanilang availment ng programa kaya nag-simplify pa nga. Dati po, nung natatnan ko, araw-araw meron po silang tinatawag na daily time record. Hindi naman po lahat ng ating mga beneficiaryo ng programa
ay may panahon pa na gagawa ka araw-araw, ilalagay mo doon. Sabi ko, pwede naman sigurong i-simplify yan. Ikalawa po, yun nga may kinalaman sa pagbabayad. Pwede ba natin gawin yan na yun na lang parang bayad center, mga ganito. Tama po. Correct. Tama po yan, Secretary. Inaano lang namin, binabalansin namin. Kasi nga yung may mga areas na medyo wala silang access. So medyo yun, pumapasok din yung ganong klaseng ika nga face-to-face din na pagkakaloob ng bayad sa kanila. Sinitiyak lamang nga namin na buo, walang bawas habang nakikita namin. Kasi hindi naman namin pwedeng masubaybayan lahat. Paggalaw nila, paglabas nila, nakuha na po nila yung kanilang bayad sa kanilang pagtatrabaho. Kung ano pong gagawin nila sa perang pinaghirapan nila, yun po siguro ay kanila na lang discretion, no? At yun nga ang aking panawagan sa kanila, huwag po kayong matakot na magsabi sa amin kung meron pong mga ikangay gusto magsamantala at yung pinaghirapan nyo ay binabawasan pa, siguro kami po tatawagan namin ang kanilang pansin at sabihan sila, ito pong programang pinaghirapan ng mga tao. Huwag naman sana ninyong kalpasan pa o bawasan pa dahil hindi nga tayo nakakatiyak na ito ay makakasasap sa panahon na meron silang pangangailangan. Okay. Maraming salamat po, Secretary. Secretary, mabuhay kayo. At ang liwanag na explanation po. Maliwanag pa sa mga ilaw natin. maraming Thank you, Secretary. Attorney Claire at Ron, maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po ang inyong programa. Salamat Thank you po. Very much. All right. Dole Secretary Bienvenido Laguesma, partner. Ay, nako. Nakahinga na tayo. Alam na natin talagang kakapalmuks lang pala talaga. Akala ko makapal lang yung muka dahil sa na-edit. Makapal talaga pala yung mga mukha ng mga politiko na to. Sinasakyan talaga, partner. Mag-e-election midterm election. Oh, di ba? Ano ba naman kayo? Sabi ko nga, wala namang problema kung pera nyo yan, galing sa bulsa ninyo. Pero, di ba, pera ng Dole, kung nagbigay man kayo, galing sa pork barrel nyo or sa pondo na galing para sa opisina nyo, di nyo pa rin yan pera. Diba? Ay, nako. Wala, nagsakaya na, Nung una, ayaw-ayaw ni Senator Raffy Tulfo. Tapos biglang nawala yung issue. Nandun na pala siya. Yung mukha niya, nandyan na. Tapos sino pa? Sabi din ni Senator Loren Ligarda na nag-uusap sila sa plenary session, tama ba? Basta sa Senado yun. Nagsasalita si Senator Raffy Tulfo na nagagamit yung tupad. Sabi niya, mali yan. Hindi dapat yan. Tapos nandiyan na yung mukha niya. Yung Senator Loren. Ano ba? Ay, nako. Sabi ni Alvin, tama rin nakasama ang mga mukha ng mga politician sa banner para kilala natin kung sino-sino ang mga hindi dapat iboto. Ang problema tayo, hindi naman, kayo mga kayubi, nakikinig sa discussion natin, nandinig yun si Secretary Laguesma, naliliwanagan kayo. Paano yung hindi nakikinig dito? Paano yung walang radyo? Tama. Paano kung wala yung internet? So hindi sila nabibigyan ng tamang paliwanag na itong mga politikong to na yung mukha na nandiyan sa tarpaulin, ginagamit lang sila. Umeepal. Diba? Masakit sa dibdib to. Diba para bang kababayan na natin, porkit kulang sila medyo kulang sa kaalaman, kulang sa mga gamit para makita ang katotohanan, yun ang niloloko nyo. Diba? Partner. Sige. Ay, nako. Magsanto na lang ako, partner. Tumataas yung dugo ko. Oo, buti na lang. Buti libre si Secretary. Oo. Alam mo si Secretary, partner, dyan ako bilip. Basta may time. Basta nandito. Anytime. Talaga. Oo. Pag tinawagan mo yan, partner, sasagot at sasagot yan. Oo. Walang pinipili yan, partner. Thank you talaga. Oo. Istasyon. Oo. Walang favoritism. Walang favoritism. Si Secretary. Basta, bagbakante siya, sasagot at sasagot yan sa tawag natin. Meron nga isang abogado Okay. Dati gusto namin interviewin kasi may issue. Oo. Parang, hindi ako lawyer na ganyan. Pero lagi na magsasalita sa ibang istasyon. Correct. Kaya nung gusto niya ma-interview dito, sabi ko, wag mo interviewin yan.
doon ka. Maghanap ka ng ibang stasyon. Di ba? Oo. Magtayo ka ng stasyon mo. Di ba? Oo. Namimili. Tapos ngayon, wala siguro nag-interview sa kanya, sa atin pupunta. Oo. Excuse me. Naku. Hulaan niya, sino yun? Sayang ang foundation mo. Foundation sa mukha, partner. Hindi mo magagamit yan. Maganda pa naman yung ilaw namin dito. Maganda na ngayon, di ba? Ay, naku talaga. Alright, sige. Sino kaya mga hula nila? Hulaan nyo. Basta kami din magsasalita. Correct. Hulaan nyo na lang. No comment ako. Kasi sabi ni Mary Ann, baka madulas uli ako. Naku, wag na. So hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. Samahan natin uli bukas mga kasamang ating nag-iisang abogada ng bayan. Ako wala, si Miss Jenny muna para sa drama. Walang sasabit. Kasi wala ka. madulas. Walang madudulas. Wala madudulas.